Sa Pilipinas, hindi lang beaches at pagkain ang may pagmamalaki natin, kundi pati na ang mga lugar kung saan tahimik na nagdadasal ang milyong-milyong Pilipino araw-araw. May mga simbahan na tumatagal ng daan-daang taon. May mga moske na sumasalamin sa kultura ng Mindanao at may mga templo na nagpapakita ng impluwensya ng iba't ibang lahi sa ating bansa. Pero ang mas nakakabilib, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga paniniwala, nabubuhay tayo sa iisang bansa na marunong rumespeto. Kaya sa video na ito, iikutin natin ang Pilipinas at sisilipin ang ilan sa pinakamagaganda at pinakamakasaysayang bahay-sambahan mula sa iba't ibang relihiyon. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Mr. D. Number 13. Taal Basilica, Batangas. Katoliko. Ayon sa tala ng kasaysayan, ang kasalukuyang basilika na tinayo mula 1856 hanggang 1878 ay may habang 88.6 meters at lapad na 48 meters. Kaya kilala ito bilang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas at sa Asia. Gumagamit ito ng Italian Baroque na disenyo. May 3 nave at malaking kupola. Una itong tinayo malapit sa lawa, ngunit winasak ng pagsabog ng Bulkang Taal noong 1754. Maliban sa engrandeng sukat, makikita rito ang makukulay na altar piece at rebulto at ang tanawing dagat mula sa bukana ng simbahan. Talagang magmumukha kayong maliit sa laki ng arkitektura nito. Number 12. Grand Mosque of Cotabato, Islam. Ang Sultan Haji Hassan Bolkiah Mosque, mas kilala bilang Grand Mosque of Cotabato, ay pinondohan ng Sultan ng Brunei at nagkakahalaga ng $48 million. Naglalaman ito ng 12 domes at 4 na minaret na tig 43 meters ang taas at kayang tumanggap ng 15,000 na mga sumasamba. Bukod sa pagiging pangunahing lugar ng sambahan ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, ito rin ay simbolo ng modernong Islamic architecture sa Pilipinas. May malawak na patio at napapalibutan ng ilog, kaya ang mga turista namamangha sa kalinisan at katahimikan ng paligid. Number 11. San Sebastian Basilica, Maynila, Katoliko. Ang San Sebastian Church sa Quiapo ay nakilala dahil ito ang tanging bakal na simbahan sa Asia. Inangkat ang prefabricated steel mula sa Belgium at tinayo noong 1891. Disenyo ito ng arkitektong si Genaro Palacios. Meron itong Gothic Revival facade, spire at stained glass mula sa Germany. Ang loob naman may mga Trompe l'Oeil paintings at malakastilyong altar. Dahil sa kahalagahan nito, diniklarang National Historical Landmark noong 1973 at National Culture Treasure noong 2011. Maaari kayong umakyat sa kampanaryo para makita ang tanawin ng Maynila, isang patunay na kayang pagsamahin ng Pilipino, ang galing sa engineering at pananampalataya. Number 10. Manila Philippines Temple, Quezon City. The Church of Jesus of Latter-day Saints in the Philippines, or LDS. Ang Manila Philippines Temple ay may 6 na spire at isang estatwa ni Angel Moroni. Nakatayo sa 3.5 acre na lote at may kabuuang floor area na 26,000 square feet. May taas itong 115 feet at tapos sa puting ceramic tiles. Inanunsyo ang pagtatayo nito noong 1981, sinimulan ng construction noong 1982 at dinambana noong 1984. Itong kauna-unahang LDS temple sa Pilipinas at pangalawa sa Asia. May 4 na instruction room at 3 ceiling room dito. Ang katahimikan at puting disenyo nito ay nagbibigay ng ibang aura kumpara sa ibang simbahan. Kilala ito bilang lugar ng mga banal na ordinansa ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Number 9. Basilica del Santo Niño, Cebu, Katoliko. Ito'y tinatag noong
April 1565 ng ekspedisyon ni na Miguel Lopez de Legazpi at Father Andres de Urdaneta matapos nilang matagpuan ng estatwa ni Santo Niño na binigay ni Magellan sa Reyna ng Cebu. Tinayo muli ng mga Augustinian upang ipalaganap ang debosyon sa buong kapuluan. Tinuturing na sentro ng pilgrimage at simbolo ng pananampalataya ng mga Pilipino. Dito rin nagsimula ang pangingilin ng sinulog at mga socio-political na paghubog ng bansa. Makikita nyo ang maliit na imahe ng Santo Niño at ang barok na fasad ng simbahan. Tuwing Enero, milyong-milyong deboto ang nagdiriwang ng sinulog at nagpupukay sa batang si Jesucristo. Number 8. Iglesia ni Cristo, Central Temple, Quezon City. Iglesia ni Cristo. Ang templong ito ay natapos noong July 1984 at itong pinakamalaking bahay-sambahan ng INC na may kapasidad na 7,000 people. 3,000 sa main hall, 1,900 sa side chapels at 2,000 sa ground floor sanctuary. Dinisenyo ito ni Carlos A. Santos Viola. May 22 spires kung saan 6 ang malalaki at nilarawan bilang neo-Gothic na may vertical na linya para di ito mapagkamalang ibang sektang gusali. May malaking baptistery na kayang magbinyag ng 600 na katao at napapalamutian ng 20-ton pipe na organ. Hindi lamang deboto ng INC ang nagugulat sa taas at hugis ng gusaling ito. Ito rin ay bukas para sa mga architectural tours tuwing anibersaryo ng iglesia. Number 7. Daraga Church, Albay, Katoliko. Ang Iglesia de Nuestra Señora de la Porteria o Daraga Church ay tinayo ng mga Franciscano noong 1773 sa tuktok ng Burol at nakaharap sa Mayon Volcano. May twisted Solomonic columns at masalimuot na fasad na inukit sa bato ng bulkan, kaya kakaiba ang itsura nito. Dineklara ang kampanaryo at ang mga fasad nito bilang National Culture Treasures noong 2007. Noong 2012 naman ay sinagawa ang konserbasyon at pinanatiling ang paggamit ng batong Mayon. Bukod sa arkitekturang barok, mararamdaman mo ang presensya ng bulkan Mayon habang nagdarasal ka. Sariwa ang hangin at napapalibutan ng lunti ang tanawin. Number 6. Seng Guan Temple, Tondo, Manila, Budismo. Ang templong ito ay nasa Nara Street, Tondo. Tinatag ng mga kasapi ng Chinese Buddhist Society noong 1930s. Tinagurian nitong kauna-unahang Buddhist temple sa Pilipinas na may resident na monk. Ayon sa isang ulat, binubuo ang templo ng isang sentrong gusali at mga pakpak na konektado ng tulay. Ang disenyo ay Mahayana at namamayani ang mga matataas na stupa na repositoryo ng mga abo. Ang mga pader ay may maselang murals at estatwa na nagpapakita ng Buddhist cosmology. Hindi lamang lugar ng dalangin na ng templo, dito ginaganap ang mga seremonya tuwing Chinese New Year at iba pang Buddhist feast. May Sunday school at class sa wikang Chino para sa kabataan, pati na rin sa mga meditations at charity. Pag dumaan kayo sa Divisoria, pwedeng huminto at maranasan ang katahimikan sa gitna ng abala ng Maynila. Panimula ito sa Budismo sa Pilipinas. Number 5. San Agustin Church, Intramuros, Katoliko. Ang simbahang ito ay natapos noong 1607 at tinuturing na pinakamatandang simbahan na bato sa Pilipinas. Kasama ito sa UNESCO World Heritage Site na Baroque Churches of the Philippines. May Latin cross floor plan at nave na nililinang ng iconic at Corinthian columns at rose window. Sa loob, makikita ang barrel vault at mga chapels na may Trompe l'Oeil paintings at choir loft na may ukit sa Molave wood. Perpektong destinasyon para sa mga mahilig sa kasaysayan at arkitektura. Maririnig ninyo ang kampana at mapapansin ang kapayapaan sa kabila ng makasaysayang Intramuros.
Number 4, Taoist Temple, Cebu City. Taoismo. Ang temple na ito ay matatagpuan sa Beverly Hills Subdivision sa Lahug, Cebu. Ay tinayo ng komunidad ng Chinese-Filipino noong 1972. Nasa higit 110 meters sa taas ng dagat at nasa burol na may tanawin ng syudad. May 300 ang paikot na parang maze hanggang sa tuktok. Ang pasukan ay replika ng Great Wall of China at meron itong 81 steps na sumisimbolo ng 81 chapters ng Taoist scriptures. Ang bubong ay hugis pagoda na may mga dragon statue at ang spandrels ay may pula at berdeng pintura ng mga hayop, araw at baging. May kapilya, souvenir shop, library at wishing well. Bawat deboto ay naguhugas ng kamay, nag-aalis ng sapatos at nag-aalay ng Diyos stick, saka nagbabagsak ng 2 kahoy na bloke upang alamin ang sagot ng mga Diyos sa kanilang hiling. May ritual din na pag-akyat ng 81 steps kung saan binabasa ng mga monghe ang kapalaran ng deboto. Bagaman, bukas ito para sa lahat. Hinihikayat ang mga bisita na manatili sa katahimikan. Makikita nyo ang galing ng Chinoy architecture at ang magagandang tanawin ng Cebu. Number 3, Baraswain Church, Malolos, Bulacan. Katoliko. Ito ay tinayo noong 1888 at tinawag na Cradle of Democracy in the East dahil dito ginanap ang unang kongreso ng Pilipinas na bumuo ng konstitusyon ng Malolos. Sa mismong simbahan, iprinesenta ang konstitusyon noong Enero 21, 1899 at inaugurate ang unang republika noong Enero 23, 1899 kung saan nanumpa si Emilio Aguinaldo. Dineklarang National Shrine noong 1973 at naging simbolo ng 200 peso bill. Ang arkitektura nito ay simple ngunit elegante. Gawa sa adobe at may 3 arko ng fasad at kampanaryong may 3 palapag. Number 2, Manila Cathedral, Intramuros. Katoliko. Ito'y tinatag noong 1571 bilang isang parokya sa ilalim ng patronahe ng Immaculate Conception na itatag bilang katedral noong 1579. 8 beses itong muling itinayo dahil sa lindol at gera. Ang kasalukuyang gusali ay natapos noong 1958. Kilala ito sa neo-Romanesque na disenyo, malalaking arko at stained glass at sinasabing Mother of all churches, cathedrals, and basilicas sa bansa. Noong 1981, tinanghal ito ni Pope John Paul II bilang Minor Basilica. Sa loob makikita ang makulay na mosaics at altar ng Birheng Maria. Isa ito sa mga paboritong venue para sa state functions at mga kasal ng mga prominenteng pamilya. Isang simbolo rin ito ng katatagan ng pananampalataya ng mga Pilipino. And at number 1, Quiapo Church, Minor Basilica of Black Nazarene, Manila. Katoliko. Kilalang Quiapo Church bilang Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno. Dito matatagpuan ang life-size na rebulto ng itim na Nazareno, isang dark wooden statue ni Jesus na bitbitang krus na nagmula pa sa Mexico noong ika-17th na siglo at pinaniniwalaang napaka-milagroso. Noong Enero 2024, kinalala ito bilang National Shrine of Jesus Nazareno bago pa man itinanghal itong Minor Basilica noong 1988 dahil sa malaking debosyon ng mga mananampalataya. Ang tradisyong translasyon tuwing January 9 kung saan nilalabas ang imahen at nilalakad ito ng milyong-milyong deboto upang mahipo o mahawakan ng puon ay naging pambansang piyesta. Kung nais nyong maranasan ang tindi ng pananampalataya ng mga Pilipino, pumunta kayo sa Quiapo tuwing translasyon. Mararamdaman nyo ang pagod pero meron din kasamang satisfaction. Di-fam, kung mapapansin ninyo, magkakaiba man ang disenyo, kultura at paniniwala, pare-pareho lang ang ginagawa ng mga taong pumupunta sa mga lugar na ito. Nagdarasal, umaasa, at naghahanap ng gabay.
Iba-iba man ang paraan, pero iisa ang layunin. At siguro, yun ang pinakamagandang paalala sa atin na hindi kailangang pare-pareho tayo ng paniniwala para magkaintindihan. Mas mahalaga kung paano natin nire-respeto ang isa't isa bilang kapwa-tao. Always remember, ang pagkakaiba-iba ng relihiyon ay hindi hadlang sa pagmamahalan. At syempre, pagkakaisa. At kung nagustuhan yung ating video for today, please comment. Peace to the world! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D! Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!